Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 50, Hinatulan na mamatay. Sa huling paglilitis ni Pablo sa harap ni Nero, ang emperador ay labis na humanga sa puwersa ng mga salita ng apostol anupat ipinagpaliban niya ang desisyon ng kaso, ni hindi pinawalang sala o hinatulan ang akusado na lingkod ng Diyos. Ngunit ang masamang hangarin ng emperador laban kay Pablo ay bumalik din kaagad. Sa sobrang galit sa kanyang kawalan ng kakayahang suriin ang paglaganap ng relihiyong Kristiyano, maging sa sambahayan ng imperyo, ipinasya niya na sa sandaling matagpuan ng isang makatwirang dahilan, ang apostol ay dapat patayin. Hindi nagtagal pagkatapos ay binibigkas ni Nero ang desisyon na humatol kay Pablo sa kamatayan ng isang martir. Sapagkat ang isang mamamayang Romano ay hindi maaaring sumailalim sa pagpapahirap, siya ay sinintensyahan ng pagpugot ng ulo. Dinala si Paul sa isang pribadong paraan sa lugar ng pagbitay. Ilang manunood ang pinayagang dumalo, sapagkat ang kanyang mga manguusig, na nababahala sa lawak ng kanyang impluensya, ay nangamba na ang mga nagbalik loob ay maaaring maakit sa Kristyanismo sa pamamagitan ng mga eksena ng kanyang kamatayan. Ngunit maging ang matitigas na kawal na dumalo sa kanya ay nakinig sa kanyang mga salita at nang may pagkamangha ay nakita siyang masayahin at masaya pa nga sa pag-asang mamatay. Sa ilang nakasaksi sa kanyang pagkamartir, ang kanyang espiritu ng pagpapatawad sa kanyang mga mamamatay tao at ang kanyang hindi natitinag na pagtitiwala kay Kristo hanggang sa huli, ay nagpatunay na isang sarap ng buhay tungo sa buhay. Higit sa isa ang tumanggap sa tagapagligtas na ipinang-aral ni Pablo, at noon pa man ay walang takot na tinatakan ng kanilang dugo ang kanilang pananampalataya. Hanggang sa kanyang huling oras, ang buhay ni Pablo ay nagpatutuo sa katotohanan ng kanyang mga salita sa mga taga-Korinto, ang Diyos, na nag-utos sa liwanag na sumikat mula sa kadiliman, ay nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos, sa mukha ni Hesukristo. Datapwat mayroon kaming kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang kamahalan ng kapangyarihan ay sa Diyos, at hindi sa amin. Kami ay nababagabag sa lahat ng dako, gayon may hindi nababagabag, kami ay nalilito, ngunit hindi nawala ng pag-asa, inuusig, ngunit hindi pinabayaan, itinapon, ngunit hindi nawasak, laging dinadala sa katawan ang pagkamatay ng Panginoong Hesus, upang ang buhay din ni Hesus ay mahayag sa aming katawan. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 10. Ang kanyang kasapatan ay wala sa kanyang sarili, kundi sa presensya at kalayaan ng banal na espiritu na pamupos sa kanyang kaluluwa at nagdala sa bawat pag-iisip sa pagpapasakop sa kalooban ni Kristo. Ipinahayag ng propeta, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Isayas Kapitulo 26 versikulo 3. Ang kapayapaang ipinanganak sa langit na ipinahayag sa mukha ni Pablo ay nakakuha ng maraming kaluluwa sa Ebanghelyo. Dinala ni Paul ang kapaligiran ng langit. Nadama ng lahat ng kasama niya ang impluensya ng kanyang pagkakaisa kay Kristo. Ang katotohanan na ang kanyang sariling buhay ay nagpakita ng katotohanan na kanyang ipinahayag, ay nagbigay ng nakakumbinsi na kapangyarihan sa kanyang pangangaral. Dito nakasalalay ang kapangyarihan ng katotohanan. Ang hindi pinag-aralan, walang kamalay-malay na impluensya ng isang banal na buhay ay ang pinakanakakumbinsi na sermon na maaaring ibigay pabor sa Kristyanismo. Ang argumento, kahit na hindi masasagot, ay maaaring magdulot lamang ng pagsalungat, ngunit ang makadiyos na halimbawa ay may kapangyarihan na imposibleng ganap na labanan. Nawala sa isip ng apostol ang sarili niyang paparating na mga pagdurusa sa kanyang pagmamalasakit sa mga iiwan niya upang harapin ang pagtatangi, puot, at pag-uusig. Ang ilang mga Kristiyano na sumama sa kanya sa lugar ng pagbitay ay sinikap niyang palakasin at pasiglahin sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga pangakong ibinigay para sa mga pinag-uusig alang-alang sa katwiran. Tiniyak niya sa kanila na walang mabibigo sa lahat ng sinabi ng Panginoon tungkol sa kanyang sinubukan at tapat na mga anak. Para sa isang maliit na panahon sila ay maaaring mabigat sa pamamagitan ng sari-saring mga tukso, maaaring sila ay walang makalupang keganhawahan, ngunit maaari nilang pasiglahin ang kanilang mga puso ng may katiyakan ng katapatan ng Diyos, na nagsasabing, kilala ko ang aking pinaniniwalaan, at ako ay naniniwala na siya ay may kakayahang panatilihin ang aking ipinagkatiwala sa kanya. Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 12. Malapit nang magwakas ang gabi ng pagsubok at pagdurusa,
at pagkatapos ay sisikat ang masayang umaga ng kapayapaan at perpektong araw. Ang apostol ay tumitingin sa dako sa kabila, hindi nang may kawalang katiyakan o pangamba, kundi may masayang pag-asa at pananabik na pag-asa. Habang siya ay nakatayo sa lugar ng pagkamartir ay hindi niya nakita ang espada ng Verdugo o ang lupa sa lalong madaling panahon upang tanggapin ang kanyang dugo. Tumingala siya sa kalmadong asol na langit ng araw ng tag-araw na iyon sa trono ng walang hanggan. Ang taong ito ng pananampalataya ay minamasdan ang hagdan ng pangitain ni Jacob, na kumakatawan kay Kristo, na nag-ugnay sa lupa sa langit at may hangganang tao sa walang hanggang Diyos. Lumalakas ang kanyang pananampalataya habang inaalala niya kung paano umasa ang mga patriarka at propeta sa isa na kanyang suporta at aliw, at kung kanino siya nagbibigay ng kanyang buhay. Mula sa mga banal na lalaking ito na mula siglo hanggang siglo ay nagpatotoo para sa kanilang pananampalataya, narinig niya ang katiyakan na ang Diyos ay totoo. Ang kanyang mga kapwa-apostol, na, upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, ay humayo upang salubungin ang pagkapanatiko sa relihiyon at pag-anong pamahiin, pag-uusig, at paghamak, na hindi itinuring na mahal ang kanilang mga buhay sa kanilang sarili upang madala nila ang liwanag ng krus sa gitna ng madilim na kalituhan, ng pagtataksil. Ang mga ito ay narinig niyang nagpapatotoo kay Jesus bilang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng mundo. Mula sa rock, sa tulos, sa piitan, mula sa mga yungib at yungib ng lupa, doon ay bumagsak sa kanyang tainga ang sigaw ng tagumpay ng martir. Naririnig niya ang patuto ng matatag na mga kaluluwa, na, bagamat naghihirap, pinahihirapan, gayunpaman ay walang takot, same time na patuto para sa pananampalataya, na nagsasabing, kilala ko ang aking pinaniwalaan. Ang mga ito, na ibinibigay ang kanilang mga buhay para sa pananampalataya, ay nagpapahayag sa mundo na siya na kanilang pinagkakatiwalaan ay makapagliligtas hanggang sa sukdulan. Natubos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, nahugasan mula sa kasalanan sa kanyang dugo, at nabihisan ng kanyang katwiran, si Pablo ay may patuto sa kanyang sarili na ang kanyang kaluluwa ay mahalaga sa paningin ng kanyang manunubos. Ang kanyang buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos, at siya ay kumbinsido na siya na nagtagumpay sa kamatayan ay kayang panatilihin ang ipinagkatiwala sa kanya. Nauunawaan ng kanyang isipan ang pangako ng tagapagligtas, aking ibabangon siya sa huling araw. Juan Kapitulo 6 versikulo 40. Ang kanyang mga iniisip at pag-asa ay nakasentro sa ikalawang pagdating ng kanyang Panginoon. At habang ang espada ng Verdugo ay bumababa at ang mga anino ng kamatayan ay nagtitipon sa paligid ng martir, ang kanyang pinakahuling pag-iisip ay sumisibol, tulad ng kanyang pinakauna sa dakilang paggising, upang matugunan ang tagapagbigay buhay, na sasalubungin siya sa kagalakan ng pagpapala. Halos ilang siglo na ang lumipas mula nang ibuhos ni Paul the Aged ang kanyang dugo bilang saksi para sa salita ng Diyos at sa patuto ni Hesukristo. Walang tapat na kamay na naitala para sa mga susunod na henerasyon ang mga huling eksena sa buhay ng banal na taong ito, ngunit iningatan ng inspirasyon para sa atin ang kanyang namamatay na patuto. Tulad ng tunog ng trumpeta ang kanyang tinig ay umalangaw sa lahat ng mga panahon mula noon, na kinakabahan sa kanyang sariling katapangan ng libu-libong saksi para kay Kristo at nagising sa libu-libong pusong nagdadalamati sa kalungkutan ng alingawngaw ng kanyang sariling tagumpay na kagalakan. Handa na akong ialok, at malapit na ang oras ng aking pag-alis. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbuhan, iningatan ko ang pananampalataya, mula ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom, sa araw na yaon, at hindi sa akin lamang, kundi sa lahat din naman ng mga umiibig sa kanyang pagpapakita. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 8. Dito nagtatapos ang Kabanata 50. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.